Yung pong, No, yung air assets itong si Zaldi ko, anong inyong update dito? Yung sa Misibis Air? yun nga, andun pa rin ho sila sa Malaysia at saka sa Singapore. Patuloy pa rin po tayo nagbabayad ng hangar fee at saka ng maintenance fee ho nila hanggat magkaroon ho ng forfeiture order po ang ating CA para ho maidala na natin dito sa Pilipinas. Yung iba naman ho, nandyan lang, nakaano lang. The particular thing na nakita ho namin, and I think the AMLCs are already addressing this, is pagdating doon sa mga motor vehicles at saka yung mga air assets na frozen, sa water assets na frozen, na-discover namin na pag na-freeze pala sila, nagagamit pa rin ho ng mga individuals na yan. Sabi ko nga, parang sumakit ho yung ulo namin ho lahat. Kaya nga nag-isip-isip kami ano pwede gawin. We would try na in that freeze order makuha din yung possession ng mga properties na yan. Frozen na, pwede pang gamitin? Yun nga ako yung nakakaano rin na sumakit din ulo ko, Manong Pedro, kayo magkasila. Pare-parang tayo sumasakit ulo sa mga ganyan. Pero yung cash sa bangko, Yung cash frozen ho talaga. Talagang frozen. So, misnomer, no? Oo, kumbaga, hindi siya frozen kasi naandidiyan lang, pwede mo pang gamitin yung yate mo, pwede ka pa mag-helicopter. Pwede pa ho technically. So we're applying na ma-seize din yung possession yan. Kasi the idea ng pag-freeze ng mga movable properties is to preserve yung value. So hindi lang siya pwede i-transfer, mga ganun. At we learned from LTO na pag nagkaroon ng aksidente or nahuli sila sa daan, that's the only time na pwedeng i-impound yung vehicle. So pati sa mga kotse, pwede rin po palang gamitin pa rin? Pag na-freeze po, opo. Pag frozen lang po. Frozen pero hindi siya forfeited, parang gano'n. Yung meron bang, di ba inanunsyo ng Presidente, itong sila Eric Yap, meron ba itong mga frozen air assets? Kasama ho doon sa mga total assets na nireport po ng CAAP po. Yes po.